Gusto nga pala mga paps, ngayong araw pala, mag-share lang ako kung paano magbasa ng spark plug at ano yung posibleng problema sa mga reading nito. Okay, so simulan na natin to mga paps. Etong mga sasabihin ko rito, yung pinaka-simple at pinaka-basic lang. Hindi ko na sasabihin yung iba, yung tatlong pinaka-basic lang na dapat natin tandaan sa pagbabasa ng spark plug. Sa pagbabasa ng spark plug, mayroong tatlong kondisyon yan. Yun yung tinatawag na rich, lean, at saka yung pinaka-good or yung pinaka-optimal reading. So kapag rich condition yan, ibig sabihin nun, mas maraming fuel kumpara sa hangin. Papakita ko sa inyo kung anong itsura ng rich condition spark plug. So kung nakikita nyo to, ang reading dito sa spark plug na to ay rich condition. So ibig sabihin yan, mas lamang yung fuel kesa sa hangin. Itim na itim siya, sunog na sunog siya mga paps. Ngayon, ano ba yung mga problema? Bakit nagkakaroon tayo ng rich condition sa spark plug natin? So, una nating check dyan, baka madumi yung air filter natin. I-check rin natin yung throttle body. So, same lang rin ang konsepto. Pag barado or madumi na yung throttle body, posibleng mablock nyo yung tamang hangin na pumasok. At syempre, sa air fuel mixture natin, lamang na naman yung fuel nyan. Ano pa dapat i-check? Yung intake manifold. So ano pa yung dapat nating i-check? Pwede nating i-check yung yung binubuga, yung dami ng binubuga na fuel sa fuel injector. Yon. Kapag mas marami ng binubuga yon, yan nakaka-apekto rin yan mga paps sa pagiging rich condition ng spark plug. Etong spark plug na to, nakuha ko to kasi sa karburador. Kapag mali yung tono ng karburador, sa case na yon, yung karburador kasi mas lamang yung yung fuel kesa sa hangin. Kasi sa sobrang dumi ng karburador na yon, yung hangin hindi na nakaka-flow ng maayos. Sa ibang case naman, halimbawa sa scooter or sa motor, yung yung idle air adjuster, yung idle air screw na tinatawag. Kapag mali yung settings natin, kapag masyadong pigil or nakasarado yung screw natin sa pasukan ng hangin, magkakaroon din tayo ng rich condition. Sa sasakyan naman, i-check natin yung map sensor, yung oxygen sensor, at saka yung fuel trim ng sasakyan. So, pwede tayong gumamit ng OBD scanner or diagnostic tool para ma-check kung tama yung parameters na mga yon. So, okay mga paps, tapos na tayo sa rich condition. So, yung maitim, basic yon, rich condition yan. Doon naman tayo sa lean. Ito, pakita ko sa inyo. Ito, hindi pa to sobrang lean condition. Pag puting-puti na yan, sobrang puti na yan, yun ang talagang lean condition na. Ito kasi, palin pa lang to. Kumbaga, hindi pa talaga to grabing lean condition. Kasi ito, ginawa ko, sinadya ko na i-lean condition yung scooter namin para mapakita sa inyo yung itsura niyan. Kapag lean condition tayo, ang ibig sabihin niyan, mas lamang naman yung hangin kesa sa fuel. So kanina yung rich condition, kulay itim, ito, kulay puti na yan mga paps. Ibig sabihin ng lean condition, syempre, mas lamang ang hangin kesa fuel. So una nating i-check, basic na basic, tingnan natin kung may vacuum leak. Ano ba yung vacuum leak? Ibig sabihin nun, posibleng may singaw sa intake hose ng sasakyan or ng scooter. Pwede nating check din ang intake manifold. So intake manifold, kapag yung gasket nun ay sira-sira na, dun pwede pumasok yung hangin or baka yung intake manifold natin ay butas na. Sa scooter naman, mali yung natin, tono ng idle air adjustment natin. So, masyadong naka-open or nakabuka yung daluyan ng idle air screw. Ano pa yung posibleng problema? Same lang din sa karburador. Kapag mali yung timpla, mali yung tono ng karburador, sa mga naman FI, sa mga fuel injected na sasakyan, kapag may lean condition, posible na may problema sa mga injectors. Ang pinaka-basic niyan, yung injectors, tignan baka mamaya sobrang dumi na, barado na yung pinakabutas niyan. Ano ba yung problema ang dapat nating i-check? I-check nyo yung fuel pressure. Ano bang dahilan kung bakit yung fuel pressure humihina? Basic yun. Syempre, fuel filter, fuel pump. Posible rin na may singaw sa fuel lines, yung mga O-rings, yung mga hose. Check nyo rin yun. Kapag may singaw yun, nakaka-apekto yun sa fuel pressure ng sasakyan. Kapag okay nyo yung mga basic na check nyo na, susunod yung i-check, gamit kayo ng diagnostic tool, OBD scanner pa rin, check nyo yung map sensor, auto sensor, at saka fuel trim. So dito naman tayo mga paps. Ito yung tinatawag nilang optimal
or yung good condition ng spark plug, yung sunog ng spark plug, yung magandang sunog ng spark plug. Yung kulay kalawang or yung kulay tan, yung parang kulay brown na medyo dark. Yun yung good condition ng spark plug. Ibig sabihin nun, maganda yung pagkakasunog niya. Papakita ko sa inyo mga paps, tingnan nyo. Hindi kayo malilito sa dalawang to kasi kung actual nyo makikita mismo yung sunog nito, yun o, kita naman makikita nyo na medyo kulay kalawang na to. Yan. Kulay tan. Ito. Tapos ito, tingnan mo white. Kaya hindi ko sinagad na ilin condition ng matagal yung motor namin. Kasi pag nilin condition ko ng matagal yan, at talaga yung puting-puti na to, delikado yun mga paps. Kasi possible na mag-overheat yung makina. Kaya hindi ko tinagalan ang pagiging lean condition yan. So ayan siya. So ito, ang rich, black, ang lean, white, at ang good condition ay yung kulay kalawang. Sana itong video na to nakatulong to kahit paano kung paano basahin yung spark plug at ano yung mga dapat nating i-check kapag sablay yung reading ng spark plug. So paano mga paps, huwag nyo kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng ganitong basic na video. Huwag nyo rin kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Paano mga paps, maraming salamat sa inyo.